Magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Muli ako'y bumabalik upang ibigay sa inyo ang ikasampung bahagi ng ating Land of the Bible series. Bago po tayo magsimula mga kapatid, tayo po muna tumungo at tayo manalangin. Ama naming banal na makapangyarihang Diyos, nagkapasalamat kami muli sa oras na ito at kami ay muling tinipon at kami yung patnubayan at gabayan sa aming pag-aaral na ito, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin na mga makikinig at manonood ng iyong palatuntunan at mapapakinabangan namin ang mga salitang aming matututunan ngayong araw na ito at pagpalain mo ang lahat ng iyong mga anak, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming sama-samang dalangin. Amen. Mga kapatid, welcome sa ating ikasampung bahagi ng ating Lands of the Bible series. So muli, mga kapatid, gagamit tayo ng ating PowerPoint upang ilahad sa lahat ang ating matututunan ngayong araw na ito. So mga kapatid, welcome sa ating Lands of the Bible series, sa ating pong uh, ikasampung bahagi. So ngayon, mga kapatid, ay tutungo tayo no, sa panibago nating araw ng ating pag-uusapan ngayon at welcome no, sa ating programa. So ang ating papag-usapan ngayon ay tungkol na sa ako. No? Ito na yung ikalawang lugar na ating papag-aralan at ito ay kasunod ng Golan Heights. So itong mga lugar na ito ay nasa north ng Israel ngayon. Ito ay nasa malapit sa boundary ng Lebanon. So kung ang Golan Heights ay nasa boundary ng pagitan ng Lebanon at ng Syria sa bandang east, ang Acre naman ay nasa malapit sa pagitan ng Lebanon at ng Israel. So narito ang ilan sa mga lumang larawan na ang kanyang pangalan ay Ako at sa ating kapanahunan ngayon, ito ay tinatawag na Acre. So yan mga kapatid ang ating ikasampung bahagi ng ating pong Lands of the Bible series. So ngayon, titignan natin kung ano ang iba't ibang mga tawag sa lugar na ito noong unang panahon, maging noong panahon ng banal na kasulatan, panahon ng mga Crusaders, no, at panahon ng mga Muslim. So narito, winika ng kasaysayan na kinikilala ito bilang Tel Ako o bundok ng Ako, Tel El Fokhar sa wikang Arabic, Tel El Fokhar, Aka. Ako, akon, akre, no? Akri, ake, aka, ako, Antiochenes, Antioquia, Ptolemy, Antiochenes, Osina, Saint Jean, Diacre. So yan ang mga pangalan ng lugar na ito. So ito ay nagsisilbing daungang siyudad ng Ako. No, nasa tabi siya ng Mediterranean Sea. Kung makikita natin doon sa kaninang larawan kanong una. So isang beses lang itong binanggit, itong salitang ako sa Biblia, sa pangalang ito, no? Sa Judges chapter 1 verse 31, binanggit yan, yung ako na pangalan. So ito ang pangalang binanggit sa Lumang Tipan, sa Aklat ng Mga Hukom. Ito ay tinutukoy bilang isa sa mga lugar na nabigong hawakan ng mga Israelita. So ito ay napunta sa lupain ng Zabulon, ng Naphtali, no? Yan ang tinatawag ng Galilee of the Gentiles. So nabigo silang sakupin ng lugar na ito o ang syudad na ito ng Ako. Sa Bagong Tipan, ang Ako ay kilala bilang Ptolemy at isa sa mga hintuan sa huling pagbabalik ni Pablo sa Jerusalem. Ito ay binanggit sa Acts chapter 21 verse 7. So yan ang lugar sa panahon ng Bagong Tipan, no? Yung Ako ay lumang tipan term at ito namang Ptolemais ay sa New Testament term naman na ginamit sa panahon ni Apostol Pablo. So kapag makikita ninyo ang mga pangalang ito ay tumutukoy sa kanya-kanyang panahon. Ang Ptolemy ay matatagpuan sa pangunahing ruta ng dagat at lupa noong sinaunang panahon. Nagsilbi itong pangunahing daungan ng rehiyon hanggang sa maitayo ang Cesarea na malapit dito. Tinanggap ni Herodes na dakila si Augusto Caesar sa lugar na ito dahil hindi pa natatapos ang Cesarea. Unang dumaong si Vespasian sa Ptolemais nang dumating siya upang supili ng unang pag-aalsa ng mga Hudyo. Siya ay nanggaling sa Syria nung mga panahong yan, mga around 60s, like 63 kung doon nagkakamali, 64, 65. At yan ang mga panahon na nag-aalsa na ang mga zilot at itong mga tinatawag na mga
ng mga rebelding Hudyo sa panahon ng ating Panginoong Kristo. So nagmaglaon, binago ng mga Arabo na naninirahan sa lugar na ito ang pangalan pabalik sa Ako, no? Sa terminong ginamit sa Lumang Tipan. So ito po ay makikita natin sa panahon ngayon na ito yung mga defensibang mga pader. Mamaya mapakita natin yung konting larawan na ang Ako ay isang defender city o nagtatanggol na syudad noong lumang panahon. Ang Ako na kilala rin bilang Acre sa panahon natin ngayon ay nasakop ng mga krusada, mga Kristiyanong warrior na nanggaling sa Europe noong AD 1104. Hinawakan nila ang Ako kahit na nawala ang kontrol sa Jerusalem noong 1187. So ito ay naging pinakamalaking daungan ng kanilang imperyo, no, ng Europe, ng Crusader Europe kung tawagin. Tinapos ng mga Mamluk, ito yung mga Muslim na pamumuno ng mga Crusader sa Ako noong 1291. So hindi nagtagal ang pamamahala ng mga Crusaders dito sa Holy Land. Natalo sila ng Muslim. Naunawaan ni Napoleon Bonaparte ng France ang strategic na lugar na halaga ng lugar na ito. Sinabi niya na kung ang daungang lungsod na ito ay nahulog sa kanyang kamay o nakuha niya o nakubkob niya, ang wika niya, ang mundo ay magiging akin. Yan ang winika niya. Ngunit nabigo ang kanyang pagkubkob noong 1799. So yan mga kapatid ang background tungkol kay Napoleon Bonaparte, ang tinatawag na The Little Corporal. No? Maliit yan. Halos ang sukat ng kanyang katawan ay 5'5". Halos sa kasinlaki ni Carlos P. Romulo ng unang panahon na yan. So, maliit na lalaki lamang tong si Napoleon Bonaparte. So, ang Acre din ay tinatawag na lagusan ng Templars. Makikita ninyo ang defensive walls na mismong nasa tabi ng dagat Mediterano, no? Hinahampas ng alon ang mga pader, no? Na siyang dumidepensa sa tubig at hindi kayang akyatin dahil sa ang alon ng Mediterranean ay malakas, no? Ang current niya. So siya ay isang lungsod na sa tabi ng mismo ng dagat Mediterranean. 500 taong pagkaalis ng mga krusada ay muling itinayo ng Prinsipe ng Druze na si Pak ad din ang lungsod ng Acre o ng Ako. Hindi kayang sirain ng mga Muslim ang underground labyrinth ng Crusader na itinayo nila. Kasi sila ang nagtayo, itong mga Crusader, itong kastilyong kaharian na ito dito sa Acre. Kaya maaari pa rin itong bisitahin hanggang ngayon. No? Nung makita namin ito noong 2018, ay talagang nandun pa rin yung bakas na ginawa ng mga Crusader. Makikita ninyo, hindi pa yan gaanong na hinuhukay dahil kailangan ng mahabang panahon ng paghuhukay diyan. Nandun pa rin ang labi ng ng lugar na ito. Na ang mga gusaling ito ay orihinal na nasa ibabaw ng lupa. Ngunit itinayo lamang ni Al-Jazar ang kanyang lungsod sa ibabaw ng mga ito, parang pinatungan na lamang. Itinigil ang mga paghuhukay dahil sa takot na baka gumuho ang Arabong bayan. So ngayon, nung panahong iyan na sinakop ng mga Muslim, ay naging Arab town ang lugar na ito. Ngayon, karamihan sa lungsod ng Crusader ay nakalibing pa rin hanggang ngayon. Ang lugar lang na orihinal na kilala bilang Hospitallers Quarter ang bukas dito sa Acre. So yun lamang ang kanilang binuksan. So ang Al-Jazir mosque na makikita dito sa Acre, ito yung Emerald Dome, ikalabing-walong siglong mosque ng Al-Jazar, ay ang pangatlo sa pinakamalaking mosque sa buong Israel. Nagsimula ang construction noong 1781 sa lugar ng San Jose, ang original na Christian Cathedral ng Ako. So ang mga haliging Romano sa loob ay kinuha mula sa Caesarea na hanggang ngayon ay nandyan pa rin sa Acre. No, yung mga columns na nanggaling yan diyan, dinala diyan sa Acre para gawin nilang mga haligi, no? Sa loob ng mosque ay isang dambana na naglalaman ng isang buhok mula sa balbas ni Muhammad. Ano, yan ang kanilang mga paniniwala diyan. Ang iba pang mga buhok mula sa balbas ni Muhammad ay makikita sa Istanbul, Turkey.
No? Yan ang kanilang paniniwala. Ang Acre ay nagkaroon sa mahabang kasaysayan nito ng kasing dami ng mga pangalan na nagkakaroon ito ng mga pagkubkob. Kapag ang sino mang kumubkob sa siyudad na ito, sa lugar na ito, ay papalitan nila ng pangalan. Noong panahon ng mga Romano, ay pinalitan nila ang pangalan ng Ptolemais dahil ito ay hinango sa wikang Griego sa pangalang Ptolemy na pero ng Egypt. So kaya pinangalan nila ito, dahil maaring ipinangalan sa kanya, no? Siya sa mga general ni Alexander the Great noong mga panahong yan. At nakuha ni Ptolemy ang Egypt bilang kanyang mana. At nakuha naman ni Seleucus ang Syria at yun naman ang naging mana niya. So nariyan, no? Pinapalitan ng mga pangalan. At ito ay tinawag ding Saint Jean sa ilalim ng Crusaders, no? Yan, kapag nababanggit ninyo ang Saint Jean, ay panahon naman ng Crusade. Panahon ng Lumang Tipan, ako. Panahon ng Bagong Tipan, Ptolemais. Panahon ng mga Crusader, Saint Jean. No? At panahon ng mga Muslim, pinalitan nila muli, binalik sa ako ang pangalan. Ang matandang lungsod na ito ay mas malapit na konektado sa medieval, no? At modernong kasaysayan ng Europa. Kaya sa iba, sa Syria o sa Palestine, pagkatapos ng first century, dumating ang second century hanggang 19th century ay pinalitan ang pangalang Israel muli galing sa salitang Palestine. So napakatagal na panahon from second century up to 1948 ay Palestine ang pangalan ng lugar na ito, no? Ng bansang ito, ng Israel sapagkat sila ay pinaalis diyan. Wala na mga Hudyo naninirahan diyan noong second century. No? Wala na, pinaalis na sila ni Hadrian. Wala, ang ipinalit nila diyan ay iba't ibang mga tao na sa buong Middle East at pinangalanan na sila mga Palestinians ever since. Tinawag ito ni Napoleon Bonaparte na susi ng Palestine. At sa nakalipas na 700 taon ay napatunayang ito nga, sabi niya. Ang lugar nito, katulad ng sa kapatid nitong si Tyre, no, kasi malapit nga ito sa Tyre, sa Lebanon, ay kakaiba. Ang Tyre o ang Tiro ay isang isla na lungsod. Ang Acre ay halos isang kuta sa dagat, no? Tabi ng dagat Mediterranean. Nakatayo ito sa isang tatsulok na dila ng lupa na umuusad mula sa isang mababang kapatagan patungo sa Mediterranean. At ito ay pinagtatanggol sa gilid ng lupa sa pamamagitan ng isang malawak at malalim na moat. Pag sinabing moat, yan ay isang parang kanal nasa sa pagitan ng lupa at ng kaharian o nung kanilang gusali. At yung moat na yon ay parang kanal na may tubig, yan ay harang, depensa. Kapag mayroong dumarating na army, ay hindi nila kagad mapapasok yung kaharian kasi dadaan sila doon sa moat, doon sa parang kanal na may tubig. Kaya bago pa sila makalagpas diyan, ay nakahanda na yung mga army doon sa loob at sila ay sasagupain, no? So yan ang tinatawag na malalim na moat na umaabot sa buong lupain mula sa pangpang hanggang sa dalampasigan. So at may kakayahang punuin mula sa dagat. So ang tubig ng moat o ng kanal na iyan ay hindi nawawala ng tubig. So tayo nagpapasalamat dahil ang BiblePlaces.com ay nagbigay ng mga larawan, na libreng larawan upang ating ibahagi. So maganda ang kanilang mga pagkakuha diyan. Kaya bibigay natin ang credit sa kanila sa BiblePlaces.com. So halos hindi na kailangan sabihin na walang mga sino mang gusali ang naiwang nakatayo sa Aka o sa Ako. Ang pinakamahalaga sa mga modernong istruktura na ito ay may utang na loob kay Ahmed Pasha na may apelidong Jasar, no? O the Butcher ang pangalan niya, ang kanyang alias, ang Butcher, na namatay noong 1804 at naihambing kay Herod dahil sa kanyang kalupitan, no? Kay Herod the Great. Gayon din sa kanyang kasiyahan sa pagtatayo, isang builder itong si Ahmed Pasha na tinawag natin na binasagang Jesar o ang The Butcher. Ang dakilang Khan ng Jesar Pasha ay sumasakop sa lugar ng isang kumbentong Dominican. Ang mga gallery na nakapalibot dito ay sinusuportahan ng mga sinaunang hanay ng pula at kulay abong granite, yung mga batong kakaiba, no?
na ginagawa ito bilang lababo, bilang mga furniture, no? Kung hindi pa kayo nakakita ng granite, ay napakaganda niyan, no? Hindi yan marmol. Yan ay parang uri ng parang hindi siya marmol pero matigas na bagay na parang ikukumpara parang kombinasyon ng mga minerals no? Parang hindi nalalayo sa bato pero hindi siya purong bato Parang granite siya. Kaya ito ay kilala bilang Can el Amid o Can of the Columns. Granite ang pagkagawa niyan, ano? Ang dakilang mosque ng Gesar Pasha na paulit-ulit na naibalik ang kasalukuyang Bateres Dome ay naitayo na mula noong 1863. Ay sumasakop sa lugar ng isang katedral dito sa Ako. Ito ay isang detalyado ngunit hindi magandang struktura. So bakit kaya? Ito ay nakatayo, bagayunman sa gitna ng isang kahangahangang quadrangular na court na nakatanim ng mga cypress at palm tree ay namumulaklak na mga palumpong, ano? Marami na kumukupkup sa ilang libingan ng puting marmol. Ang korte na ito ay napapalibutan ng mga cloister na sinusuportahan ng mga sinaunang haligi at nahahati sa mga apartment para sa tirahan ng mga katulong at peregrino o manlalakbay ng moske. Ito po ay impormasyon na ating nabanggit. Ito ay kinuha natin sa Pictures Q Palestine na aklat, no? Volume 3, pages 86 to 87. So yan ang background ng lugar ng Ako, no? Ang tanging pasukan sa lupa ng Ako o ng Akay sa Burke Kipi o the Gate Tower. So doon kami dumaan doon sa pinakadaanan talaga papasok sa loob Malapit sa katimugang dulo ng maikling silangang pader ng lupa na nakatutugon sa pader ng dagat halos sa tamang mga anggulo sa ulunan ng daungan. Ito ay makikita na ang lugar ng pasukan at sa loob ng isang arko ng horseshoe form, yung parang McDonald na sign na ganun, arko yan parang arko, ay nasa timog na bahagi ng tore. At pagkatapos na dumaan dito, ito ay kinakailangang upang lumiko sa kaliwa. Iyon ay sa kanluran upang makapasok sa lungsod. Ito ay katangian ng mga pasukan na napapadiran ng mga bayan sa silangan. Ang mga ito ay napakabihirang direkta. Patungo sa tarangkahan ng Aka, maraming kalsada ang nagtatagpo. Araw-araw, madaling araw, dumarating ang mga tropa ng mga asno at magsasaka mula sa mga kalapit na hardin at mga nayon na may dalang prutas at gulay, itlog at gatas habang ang mga mangingisda ay naglalapag ng kanilang mga samsam mula sa dagat. Si Al-Hariri, nung nabuhay noong 1052 hanggang 1123, ang pinakatanyag na makata ng Arabe, ng mga Arabs noong panahon ng Mohammedan, no, panahon ng mga Muslim era, ng mga 7 to 8th century hanggang sa mga susunod pang mga panahon. Nagsulat ang mga salita bilang papuri sa isang bayang daungang dagat na ito na lubos na angkop dito sa lugar ng Ako o ng Aka. Ang wika ay ganito, ito ay ang kaaya-ayang lugar ng pagpupulong. Ito yung dinescribe ni Al-Hariri. Ang tagpuan ng barko at ng kamelyo kung saan ang mga butiki ay maaaring manood ng lumulutang na isda sa dagat. Kung saan ang kamelyo, ang driver ay nakipag-usap sa marino at ang mangingisda ay namangha sa nagsasaka ng lupa sa mga kwento ng dagat, no? Yan ay sinabi sa Pictures ko Palestine, Volume 3, pages 81 hanggang 83. So yan mga kapatid, no? Ilan sa mga mahirap nating makitang mga facts ng lugar na ito kung hindi talagang huhukayin natin ng ilan sa mga mahalagang mga facts nito upang malaman natin ng background ng lugar ng Ako. Ang daungan ay nabuo sa pamamagitan ng kurba ng makitid na harang o bahura kung saan ang lungsod ay tinayo patungo sa Timog Kanluran na tumutugma sa kurba ng kabaliktaran na baybayin sa Timog Silangan. May mga labi ng isang sinaunang nunal na nakikita sa ilalim ng tubig, parang maliit na ano to, na lugar na tumatakbo sa silangan mula sa Timog Silangan punto ng bahura o ng harang. Ngunit sa loob ng linyang ito, ang average na lalim ng daungan ay 3 talampakan na lamang, 3 feet na lang ang kanyang ang kanyang lalim. Ito ay bahagyang nagmula sa
kamakailang pagsilting, ngunit higit sa lahat ay dahil sa sinadyang punan noong unang bahagi ng ika-17 siglo ng kilalang pinunong rebelding si Druze, ang Emir Fakhreddin na humawak ng pinakamataas na kapangyarihan sa bansang Syria at Palestine noong 1595 hanggang 1634. So ang daungan ng Ako ay umaabot ng 1,000 talampakan mula Hilaga hanggang Timog at 700 talampakan mula silangan hanggang kanluran. Ngunit hindi ito nagbibigay ng proteksyon sa mabagyong panahon. No? Pagka may bagyo yan, that's it. Sisirain ng bagyo ang mga ilan sa mga lugar nito. At ang mga barko pagkatapos ay naghahanap ng kanlungan sa tapat ng Luok sa kanluran ng Haifa na nabuo sa magitan ng isang malalim na kurba ng baybayin sa paanan ng headland ng Carmel. No? Yan ay galing din sa Pictures Q Palestine Volume 3 pages 76 to 78. So gaya ng natala sa Bagong Tipan, binisita ni Apostol Pablo ang lungsod na ito ng Ptolemais o ng Ako sa ating panahon. Acts chapter 21 verse 7. Dito siya muna tumigil at bago siya bago siya tumuloy sa kanyang paglalakbay, Ito ay nasakop ng mga Crusaders noong 1104 at ito ay isang mahalaga at pinatibay na daungang lungsod noong panahon ng Krusada. Kasunod ng pagbagsak ng Jerusalem noong 70 AD, ito ay nagsilbing huling kabisera sa banal na lupain. So dahil sa nung winasak ng mga Romano ang mga mahalagang lugar sa Israel, yung mga nananatili na lamang na ilan na hindi pa naaabot ng Roman generals ay ginawa nilang center ng mga panahon. Kaya ito malayo sa Jerusalem, na halos magkatabi na sila ng Tyre ng Lebanon ay dito sila nagimpil, at noong 1291 ang lungsod ay nahulog sa Mamluk Sultan na si Malik Ashraf na sinira ang kanyang ginawa niyang makakaya at inilibing ang mga natitira. So, nung siya ay naging makapangyarihang leader, ay lahat ng mga naninirahan dito ay kanilang pinagpapatay. At ito ay inokupahan nila at naging isang Muslim town, Muslim place, na maglaon ng marcha ni Napoleon Bonaparte sa silangan ay pinigilan ng mga Turko sa Acre noong 1799. So noong si Napoleon Bonaparte na galing sa France sa Europe ay gusto niyang sakupin ang Acre. Ito namang mga Turks noong panahon ng Ottoman Empire ay nandoon nakaabang sa kanya. Kaya hindi niya nasakop ang Acre noong 1799. Ngayon, ang Acre ay isang baybayan na nakatuon sa maliit na industriya, komersyo at turismo, At yan ay pinupuntahan pa rin ng mga tao. Ngunit sa ating panahon ngayon, may digmaan, so mahirap puntahan ang lugar na ito dahil mayroon digmaan at ito ay malapit doon sa tinatawag na war zone. Kilala ito sa mga seafood restaurant ito dahil malapit nga sa Mediterranean Sea. At ang mga pagilibot sa mga sinaunang mga kuta dito, ang lungsod ng Crusaders sa ilalim ng lupa at mga pansamantalang tuluyan nito, yung mga hotel nito, So, napakaganda nito, nung kapag kayo ay pupunta dito pagka humimpil na ang araw, yung papahapon na mga bandang alas 5, alas 6. So, itong picture na ay ito ang nakita ko nung kaming dumating sa Ako, papahapon na. Kaya ito ang nung makita kita namin ang araw ay nagpapaalam na. Kaya nung lumubog ng araw siya na kami umalis sa Ako, At yaan ang nakita namin nung kami nandiyan. So ngayon mga kapatid, no, may oras pa ako. Ipapakita ko sa inyo ang mga pictures na ito at para natin malaman kung ano ang mga nakita natin doon. So titignan natin ang ilan sa mga mahalagang ah, mga nakita natin. So ay hindi ko pa pala ito na-ready. Sandali mga kapatid, aking hahanapin yung okay, so Google Photos. Okay, hold on for a second mga kapatid. So hahanapin ko yung ako. So nandirito yung ayun, nakita ko na. So mga kapatid narito, no? So bubuksan natin ang
ating mga picture dito. So, yon, magkakaroon tayo ng pagkakataon na mapapakita ko sa inyo yung aking mga nakuwang mga larawan dito. So, may pagkakataon pa, mga 5 minutes na lang tayo mga kapatid, siguro pwede pa ito. So, ito yung sign na nakita namin nung pagpasok namin. Ito ay parang ito yung agila ng Germany, no? Parang kahalin tulad doon. Tapos yung merong fish na sign at ito naman yung sign ng ng crusade, no? Mga crusaders. Baka ito ay panahon ng Arab era. Ito naman yung panahon ng Roman era, maaari kung di ako nagkakamali. Ito naman yung panahon ng mga crusaders. So yan ang isa sa mga na hindi ko kinaligtaan para merong kuha rito. So ito yung pinakaloob nung Acre, nung lugar na napuntahan namin. So na-preserve yung mga buildings, yan yung mga lugar na yan. So ito yung kagrupo namin. O ilan mga visitors ito, hindi pala ito yung kagrupo namin, mga visitors din na katulad namin, ano. So makikita niyo yung mga pader ay sarado siya, no? Siguro nung unang panahon nakabukas yan. Siguro nung panahon ng Muslim sinarado nila. So, ayan. Makita nyo, no, na yan ay nasa wikang Hebreo at tignan pa natin yung loob, no, para may makita natin kung ano pa yung mga bagay na makikita natin dito sa loob. So, ito yung pinaka meeting place dito sa gitna. Open ito eh. Na nasa loob siya pero open siya. Then, yan. So, kukunan muna natin. Pero mamaya papasok tayo sa loob. Papakita ko sa inyo yung loob. Ito yung video. Ito yung kagrupo ko. So, hindi maliwanag yung audio. So, itong aming Jewish guide ay pinapaliwanag niya ang ilan sa mga event na nangyari dito sa Ako. No? Yan. So, hindi marinig yung audio niya. So, habang nagsasalita siya, ay kinunan ko ng konting video to at yung paligid. Yun, pangalawang grupo yung nakita ninyo. At ito yung aming grupo. No? Yan. Ako lang ang Filipino-Canadian na nandirito. Wala akong ibang kasama kundi puro mga Americans at saka Canadians lamang ang aming mga kasama. Kita ninyo yung formation ng mga walls, no? Yung mga bato. No? Kita ninyo yung araw eh, parang pababa na yung araw, no? Papahapon na yan eh, nang dumating kami dyan eh. Yan. Butit nakakuha ako ng video dito. Dahil iniisip ko, sabi ko, napakagandang structure ng mga bato at sayang kung palalagpasin. Ayan, so susunod naman, ito na kami ay papunta na dito sa sa Ako. Galing kami rito ng Mount Carmel. So pababa na kami at kami papunta na ng Ako, kung di ako nagkakamali. Yan. Ito yung Mount Carmel ito eh. Yan. So lalagpasan natin to at hindi pa natin ito muna ipapakita sa inyo kasi merong ano yan, meron tayong ano yan eh, yung area eh. Area by area ang ating ang ating pupuntahan. Ito yung pinaka ano na mismo. Ito na yung pinaka entrance nung Ako. Makikita niyo yung mga walls, yung mga talagang purong bato na na nalagyan na ng mga halaman So, yan ang kadalasan na makikita sa mga lumang gusali at kapag dumating yung time na yan ay kailangan linisin upang hindi matabunan ng mga halaman. So, yan ito pa yung mga na-survive na ng mga gusali dito sa Acre. Ito na yung mga puno na libon taon na ang nakakalipas ay buhay pa rin. Nakita niyo yung maugat, inugatan na. Ano? Yan ang mga punong na-survive na hanggang ngayon ay nandyan pa rin. Ito yung tinatawag na mosque na pangatlo sa pinakamalaking mosque dito sa buong Israel na binabanggit natin kanina.
So ito yung mosking ito ay sumasagisag sa panahon ng mga Muslim na sumakop dito sa Acre nung natalo nila ang mga crusade, you know. So yan, nagtayo sila ng mosque na hanggang ngayon ay nandyan pa, you know, dito sa Acre. So nung dumating kami dito ay merong hindi ko alam kung ito ay kinakasal or ano sila, nagpo-photoshoot ng mga panahong yan, 2018. So wala naman maraming tao kundi sila lang. So meron silang mga photographer, you know. Merong photographer na kumukuha ng larawan sa kanila at habang nandito kami ay tuloy lang sila, no. Nandito kami sa gilid. Wala pa kami sa loob eh. Hindi pa kami pumapasok dito. So numiligid-ligid muna kami sa paligid. So yan dito ang pasukan eh. Yan. Aakit kami sa hagdan na to, pasok doon sa loob, no. So yung pinakalabas. Bagong dating kami nito, at pinagkukuhanan ko ng larawan yung bungad bago kami pumasok sa loob. So yun yung pinakagilid, yung daan pa sa gilid dito eh. So yun yung pinaka ano ng maganda, inaayos nila eh. Minimaintain nila ang kanilang mosque, no? Kulay green naman itong kulay dito sa Acre. At sa Jerusalem naman ay kulay ginto o gold color yon nakalagay doon. So ito yung sinasabi dito sa sign na the Crusaders until their arrival at Ako, no, nung on their way to Jerusalem in 1099. The Crusaders killed the Jewish infidels. So yun yung mga rebelding mga Hudyo na lumalaban sa kanila and destroy many communities here in Ako, no, among which were in the communities of Spear, Worms, and Madianza. In memory of those who perished, the prayer Merciful Father was composed, which has been recited each Sabbath by the Ashkenazi community. Ito yung mga Ashkenazi communities, ito yung mga German Jews na mga nagsasalitang German na mga Hudyo na nanggaling sa Germany at sila ay nanumbalik dito sa Ako o sa Palestine. So, ito yung labas na makikita ninyo at maganda siya pag walang mga halaman o puno. No? Kitang-kita nyo yung bato. No? Yan. So, dito ang pasukan eh. Doon papunta sa loob yan eh. Yan, yung parting yan. So, yan. Maaliwalas kung kayo nasa labas at maganda, makikita ninyo. Ito naman yung black and white ng photo, no? So kung sa panahon ng mga 1940s, hindi pa gaano develop ang mga photography o mga camera, so ganito ang pagkakuha ng larawan, black and white yan. So ngayon may kulay na kaya ma-appreciate natin ang kulay ng mga gusali. So makikita ninyo, no? Talagang libong mga taon na ang nakakalipas ay nandyan pa rin yan at hindi siya guho eh. At may mga tao sa loob niyan, may mga gusali sa loob at minimaintain nila yan. Ano? Ayan, napasukan dito na kami pumasok diyan, papunta doon sa loob, no? So yan, yan ang magagandang mga. So dito ang pinakita yung Kingdom of the Knights, Secrets of Acre in the Crusader Fortress. So ano nila kinikilala nila ang pagdating ng mga conquerors, mga liberators, mga taong sumakop sa lugar ng Acre. Ay bahagi ng kasaysayan ng lugar kaya hindi nila pwedeng hindi sabihin, sa kasaysayan. So yan ang nakita namin doon sa loob. Yan ang mga larawan na yan. So dito, habang kami nakikinig dito sa aming Jewish guide, ay habang sila'y nakatayo dyan, ako naman ay busy sa pagkukuha ng mga larawan. No? So, hindi ko pinalagpas bawat lugar. Kukunan ko talaga ng larawan dahil pagkaalis namin sa lugar na ito, wala na. Hindi ko na matatandaan yung mga lugar na napuntahan namin. Kapag ito'y nakunan ko, ay maaalala ko yung lugar na napuntahan namin. So makita ninyo yung mga batong yan ay hanggang ngayon ay nandiyan pa rin. Libo-libo ng mga taon ng mga nakakalipas panahon o panahon ng Crusaders, no, ng mga 10th century, ayan, nandiyan pa rin siya. Kingdom of the Knights, yan. Yan, no, kita ninyo yung kanilang ginagaya ng mga panahon ng mga 10th century, Acre, yan ang pangalan ng lugar. Yan. So, excavation ng mga panahong yan. So, ito, sabi dito sa, you are here, number one.
kung nasaan kayong lugar, may pasukan yan eh. Tapos yung Knights Hall, Pillars Hall, Crusaders Yard, number 4, nandirito. Ito ata yung pinuntahan namin na Crusader Yard. So kanina, pinakita ko larawan sa inyo kanina. Number 5, Crusaders Refectory. 6, Prison Hall. Ah. Tapos yung 7, Crypt. Excuse me. Then 8 is Restaurant and Store. So yan ang kanilang direction ng ano doon ng ano na ito, sign na ito. So yan pa ang makikita nyo sa loob pag kayo ay nandiyan. Yan. So ito na yung nasa loob na kami. So makita ninyo may mga daan pa pababa. Ano, ang dami mga passage diyan eh. Nilagyan na lang nila ng daan para ma-access ng mga tao. No? So hanggang ngayon hindi pa rin gaano nilang na navigate yung ilalim eh. Sabi nga 'di ba sa kasaysayan ay hindi nila gaanong na-revive yung ilalim. Meron pa ring mga ano sa ilalim na sikreto ng akre. No, hanggang doon lang sila sa ibabaw kasi talagang hindi nila kayang retrieve ang lugar ng sa ilalim. Marami pang gagawin pa. Ba? So ito yung mga columns ano, na mga marmol, Yan. Knights Halls, Knights itong lugar na ito. So makita ninyo, nilagyan nila ng daan, no? Kung tutusin mo yan, malalim yan, hanggang doon sa ilalim yan. No? Nilagyan na lang nila para madaling lakaran. Yan, ito na yung pinakahangganan ng ano, nasa loob. Ito yung nasa loob, papunta na pagkakaliwa na makikita niyo yung open center ng lugar na sa loob. Ito yung Pillar Hall na binanggit doon kanina sa sign. See? So ito, kung hindi nila nilagyan ng harang yan, ay talagang may bukas yan. No? Ito na yung pinaka-open. So ang daming mga lagusan no, na pwede nilang pasukan at labasan dyan. So may mga hagdan, yan. So maraming tao eh, araw-araw, ng mga panahon yan, may mga pumupunta dyan eh. Hanggang sa pag dumating na ang digmaan, wala na. Tigil muna ang turismo. O ang ano. Itong hagdan na ito, sinarado na. Dahil yung pinakataas ay hindi na pwedeng pasukan, sarado. Kaya ito'y nagsilbi na lamang na walang halaga na sa panahon natin ngayon kasi hindi na ito nagagamit. Kasi wala, sarado yung papasukan eh. Kaya nilagyan na lang nila ng hagdan. So yan, no? Ang makikita natin. Ito na yung pinaka-meeting place eh, itong gitna eh. No? So, ito na yung pinakaloob na. So, sinabi rito yung the Ottoman period, noong 1517 to 1917. So, yung Ottoman pumasok eh. Ottoman Empire, mga Turks yan eh, noong 15th century na. So, ang mga Muslim ay tinalo nila ang mga Crusaders ay naghahari din sila dito sa Acre. Siguro mga 300 taon din siguro bago sila nasakop ng Ottoman Empire. No? Kasi ang Ottoman matagal din nilang hinawakan ang Palestine no from 1517 to 1917 hanggang sa pagdating pa ng mga British no. So sabihin natin 400 years nilang hinawakan ng Palestine tagal din. So yan ang pinakaloob, nilagyan nila ng ilaw para paggabi may maliwanag, makikita mo ang paligid no. Ito yung kanyon nung panahon ni Napoleon Bonaparte no, na siguro maaring naiwanan yan at nilagyan nila ng display para makita. No? Kita nyo, purong bakal. At hanggang ngayon, yan, nandiyan, makikita. Yan yung mga porcelain na, na nahukay dito sa Acre, no? Nung ginagamit ng iba't ibang mga panahon. Ayan. So nilagyan nila ng sahig para malakaran ng mga tao. Kasi kung hindi nilagyan ng sahig yan, ay mahirap dumaan dahil winasak ito ng mga Muslim, no? Tapos kailangang gawing patag para mapuntahan ng mga tao, malakaran, no? Kita ninyo, talagang very strong yung mga sementong ginamit diyan, no? So yung Mamluk period naman, no? Yan ang mga lugar, yung mga tumalo sa mga Crusaders, no? Mga Muslim, yan. So, yun ang explanation sa bandang kaliwa, ang kapapaliwanag sa English at dito naman sa kanan ay ang Hebrew at saka ng Arabic, So, pinapaliwanag kung ano nangyari nung panahon ng period ng mga Mamluk ng mga panahon yan. So, yan ang mga bato. Ottoman period, no? Yan, pinakita yan.
noong 1517 to 1917. Yan yung tangke na pinakita natin kanina, ano, yung loob. O kita ninyo, ang laking ano ito, bato na ano, mahuhusay ang pagkaguhit nito. Ginamitan ito ng ano, ng chisel, ano. Yun lang naman ang gagamit nila nung araw eh. At mahuhusay silang ano, maggumawa ng dibuho, ano. At talagang yun ang kanilang expertise nung araw. So yan ang loob ng ako mga kapatid, ano, nakita natin at naglagay sila ng mga picture, ng mga Orthodox, mga Greek Orthodox, mahilig sa ganyan sa mga ganyan larawan eh. Ayan, no? So yan ang pinaganda nila para madaling puntahan. Pinakinis yung mga ano, malinis, walang ganong ano, dumi, ano. At nagbebenta rin sila ng mga produkto sa loob ng mga time na yan. Yan. Para mga souvenirs. The port and the trade, pinaliwanag din ng mga time na yan. Siguro kung isipin natin, ng mga panahong yan, talagang very busy ang port na ito. 'Di ba? Pinapaliwanag nga doon, no, sa pictures queue na binanggit natin kanina, talagang isang tagpuan na malapit sa baybayin ng dagat, no? Bagsakan ng mga isda, prutas, gulay, lahat ng klase ng commerce and trade sa diyan binabagsak, ano? The Pillar Hall, no? Yan, balik na ulit sa gitna. Yan, makikita natin, ano? So, nakakapagod talaga maglakad kasi ang daming lakad yan. Kaya kung talagang mahilig kayo sa mga ganitong mga tour, kinakailangan malakas kayo. Dito po pwede yung may edad ka na hindi ka na makalakad. Hindi mo mai enjoy, no? Sa layo ng mga lugar, kailangan handa yung tuhod mo, paa mo na maglakad. Kasi sapagkat kung hindi ka maglalakad, hindi mo makikita yung mga lugar na dapat mo makita. Kaya hanggat malakas ka pa, ay mag-tour ka na kung meron kang sapat na pananalapi, oras at saka lakas. Huwag mo nang hintayin pang tumanda ka na saka ka magtutur. Baliktad eh. Kasi may pera ka nga, mahina naman ang katawan mo, hindi ka na makalakad, hindi mo mai enjoy. Hanggat malakas pa ang katawan, sige, larga, 'di ba? Kapag mahina na, wala na, hindi ka na makakalakad ng gusto. Kaya habang malakas pa ang tuhod, maglakad. Bahagi rin ng exercise din yan. So yan, oh, kita ninyo. Hmm. Yan ang loob ng Acre, no? Nakita natin. Hmm. Kita niyo yung mga bato, mga column niya, no? Lalaki mga purong bato yan. Diba? Yan. Ito na labas na yan eh. So, I think malapit na natin ito matapos itong picture na ito at dito na tayo magtatapos, no? Ayan, yung parang lagusan siya, no? Papunta na sa secret passage yan. Kita niyo yung mag-green na kulay, parang wala na, minomold na siya sa tagal na ng panahon, ano? Paaring taguan ito eh, no? Parang lagusan, ano? Yun, no? Talagang meron silang mga secret passage para pag may dumarating ng mga kaaway, makakatakas sila. No? Mga lugar na kung saan may lihim na mga passage yan. No? Yun. Beware, low ceiling, yan, di ba? Tama, taguan. Taguan nga nila, tsaka ano, kapag mayroong panganib, dito sila dumadaan para iligtas nila ang buhay nila. The crypt, ito yung pinakailalim. Yan ang mga larawan natin na makikita dito sa loob ng Acre. So medyo marami pala akong nakuwang larawan dito, no? Kaya ubusin natin, no? Undercraft kung tawagin ito. Yan. So ito na, medyo papalabas na kami nito nung mga time na to sa naalala ko. Yan, no? Ang Crusades era ay nagsimula ng 1099 hanggang 1291. So halos almost ano rin, almost 200 years din silang ano na natili dito sa Holy Land, ano? Almost 200 years. Tagal din, ano? Yeah. Yan yung mga ano. Sumikat ang crusade dito sa Acre, pero hindi sila nakapunta ng Jerusalem eh. Kung nakapunta man sila ng Jerusalem, ay talaga namang maraming namatay, no, ng mga Hudyo dito ng panahon ng crusade eh. Dahil ano, lumaban daw ang mga ano rito, mga Hudyo eh, no? Akala nila kaaway pala.
Walang magawa ang mga Crusaders kundi patayin silang lahat, no? So 1104 to 1291, ang period ng Crusaders. Tagal din, eh. Dito naman, almost over 100 years sila, eh. No? Yeah. So, panahon ni Saladin at saka Richard the Lionheart. Ito si Richard the Lionheart, isang Crusader ito, no? Noong panahon ng 1104 to 1291, no? So yan ang istorya nila, no, sa pagitan ng 13th century. Yung ako, ito pinaliwanag dito noong 1104 to 1291, ano? Yan ang kasaysayan ng ako. See? Yeah. So ipo-forward natin, ito yung maaring itong mga batong ito na nakikita ninyo, baka ito yung mga nilalagay sa kanyon. Yan ang pinakabala ng kanyon ng panahong yan. Kaya pag tinamaan yan, ay talaga namang sabog ang tatamaan yan. Bato, mga armory, mga tao, talagang mamamatay dyan. Bato yan. Pag yan ang tumama talaga, wala. Sisirain niya kung sino yung tatamaan yan. Okay, so I think ito na, nasa labas na kami. Tapos na ang pagbisita sa ako. Ayan, no? Ito na yung mga parking lot na. So, ito na. Ito na, patapos na kami rito. Ito yung aming sinakyang bus, no? At malaki. Ito yung police station ng ako. Ito yung kanilang police car. Yan, yung police headquarters ng ako. So tabi lang eh, tabi lang sila. Ayan. Ito yung pinakanguso ng ako, no? Nung lugar. Pagpasok namin, ito nakita namin eh. Ayan. So now, kita niyo yung araw oh. Nung kami papaalis na, papalubog na eh. Papalubog na siya. Oh, ito yung medyo maliwanag pa. Oh. Ito yung kanyon na ginamit ng mga panahong yan. Panahon ni Napoleon Bonaparte. Oh, kita niyo yung mga puno. Palm tree yan eh. Oh, yan. Yung akla. Simbolo yan ng kanilang pandaragat. No? Kita ninyo, no? Sa tabi ng yan. Mediterranean Sea yan eh. O yung kita niyo yung araw. Oh. Papababa na siya eh. Diba? Ganda siya eh. Aliwalas ang lugar. Palm Beach. Dito sa ako. Yan. Ito nasa bus na kami yan eh. Yan. Itong araw. Napapaalam na. Yan. So yan mali mga kapatid, at parang wala na, ito na pala yung last eh. Ito yung pinaka lagusan papapalabas na. So ito mga kapatid ang pinakahuling larawan natin So ngayon mga kapatid, ako yung magpapaalam na at maraming salamat sa lahat at tayo ay pinagkalooban ng pagkakataon na magsama-sama at maraming salamat sa lahat at tayo ay nakaraos sa 10 nating serye. At sa susunod naman ay iba na naman ang ating pag-aaralan na lugar. Bibisita muli tayo at kung saan man tayo dalhin ng ating... Tingnan nga natin, yung susunod ay Megiddo. Ayan, binigyan ko na kayo ng idea, Ang susunod nating pang-11 natin ay Megiddo ang pag-uusapan natin. Ako, medyo magandang to, pag-usapan dahil yung Megiddo, pagka narinig natin yung salitang yan ay naalala natin yung salitang Armageddon, Okay, so mga kapatid, paalam at sa muling pagkikita, pagpalain kayo ng Panginoon saan man kayo naroroon at sa muling pagsasama-sama muli at kayo mag-ingat sa lahat ng inyong mga gawain, pagpalain kayo ng Diyos at magandang araw sa inyong lahat at sa muling pagkikita. Bye for now and have a great day everyone.